So guys, ito ang i-discuss karon is about the structural aspects sa inyong building, no? So how to start the structural plan sa inyong plano, no? Okay, so first thing yung buhaton was to locate your structural members. So unahon na to ang column, location sa column. So unahon na to, pag mauna na tong column, so it will be easy for us to locate the beams. Kaya actually ang beams na to class, kuha na siya, no? Igo man na siya mo attach dito sa imuhang column, no? So my advice to you class to locate your column. Kung maghatag mo location sa inyong column, it should be nakakuan siya, linear sila, no? Linear, but pasabutan ng linear tupong, no? Pareha ani sa kuwag example nako. Now this one is my project in Manila, which is the duplex type nga building, no? Duplex type nga apartment actually, no? Okay, so to begin the identifying the location of your members such as column. Okay, so I decide na ato ang location sa tong column more likely maghatag siya strength sa may bandang corners, no? Kasagaran man gyud location sa ato ang column naa gyud sa mga corners. Now not every corner kinahanglan nimo butangan og column. Kinahanglan nimo i-consider ang ilahang distance. Now kung magbutang kag column class sa duol la kayo nga iyahang interval siguro siyang distance is about mga naa lang sa mga 2 meters. Take note, ang ato ang maximum length sa ato ang beam is actually about 6 meters, no? So more or less it should be ang ato apong distansya sa ato ang column na siya maximum distance pod og 6 meters, no? So much better between those lengths na di siya dapat mag-fall sa between 6 meters. Dili pod siya economical pag ang inyong column ninyo is duol, no? Ibutang nato 1 meter lang ang distansya. So murag pwede naman na nimo tanggalon na lang na nimo ng iyahang column isa is because kuan man god mura bitaw over kay ba nasubrahan na pug kayo kay kinahanglan pa nimo duha ka column nga yung distansya 1 meter lang. Okay, so much better nga it's much mas nindot siya kung ang imuhang distansya sa imuhang column it should be nasa sa mid length sa tuang maximum or more likely preferably mga 3 meters, no? So ang distansya nako per column dire is mga more or less na siya sa mga 3 meters. So makita ninyo iyang distansya, so that will be 3.35, no? So mo ni siya nga akong location sa akong column. So actually kini siya diri dapita class is boundary na ni siya, no? So that is why I provide a firewall. So gusto man sa kung kuan sa kong kliyente nga ilukop ang iyang area nga area siyang lote, so dili mo pud pwede tanan nga ilukop tanan, kinahanglan naagyog kay setback, no? So ang akong setback class muning diri ako nga tubangan, so walay naka-occupy diri dapita. So kuan ni siya, no? Open space ni siya diri dapita sa kuan. So mo ni siya kung ground floor actually, no? So firewall, then dire sa likod firewall ni siya actually dire, but dili siya firewall nga moabot siya sa dos andanas, but actually kuan lang siya, mura lang siya og kural, no? Fence lang siya. Kay open area man ni dire dapita pod sa ubos. Kay pag abot sa second floor mo ni siyang open area kay naaman siya biranda, no? Biranda ka nang bitang murag balkonahe sa taas. Okay, so mo to siya, balik ta sa tong location sa tuang column. So I suggest nga kung every corner sa tuang building, especially kan na intersection sa walls, so I prefer to put a column in this portion, and this portion. And take note, no, dili mo pwede nga is because nakabutang mo og column sa inyong every corner, dili na lang po mo butang og column sa tunga, no? Kinahanglan og column gyud sa tunga kay way mo suporta sa inyong tunga nga porsyon. Okay, so my advice to you class is dapat linear sila, no, ang ilahang location. So kung makita ninyo class nga nako yung mga indicators such as this one, A, B, and C, tapos dire na ako 1, 2, 3. So this one helps you to designate
nga asa dapita ang location sa inyong column. So for example, if you are trying to specify a certain column, so tawagon nimo ni siya nga column as your B2, no? B2 nga column. Then if ever man ay mangutan na unsay pangalan aning location diri dapita nga column, so that will be C1, no? C tapos 1 or pwede pod 1C, depende kung unsaon niyo na siya pagtawag. Okay, so importante nga magbutang ka og indicator sa imuhang column. So should be linear, no? Kanang tupong sila. So regardless kung medyo ang inyong shape sa inyong building is quite kuan siya kanang irregular, dili siya square unlike this one, so pwede magyapon ka maka-provide parehas atong isa ka project nako bago lang, no? This one. So let us wait bang panang latod lang nato class. Okay, din siya ng mountain. Okay. So parehas ani, no? Okay, kung makita ninyo, medyo irregular yung shape. Okay. So okay, dara yung perspective. So mo na dagway siya ang kuano perspective. So naa siya cantilever. So irregular gid siya, naka L shape siya permi. So mo na siya yang kuan, yang wall for the ground floor. So I suggest to put a column in this portion, no? Kada corner. And likewise sama sa akong giingon, dapat nag-fall siya between sa length nga 6 meters. So okay lang siya og 2 meters lang class, no? At least doldol siya sa mid length sa maximum. Pero I suggest dili na lang mo magbutang og column sa portion nga 1 meter naman lang ang ilahang distansya, kay dili kay siya economic, no? Gastora. So ang kato nga portion kaya naman to i-handle sa isa lang ka column. So ang mahog nga isa ka column ato, kung 1 meter lang ang distansya, useless ang isa. Okay. So nag-provide ko og column at this portion, si okay, L shape man siya yung forma. So provide ko column at this portion, then we have a column at this portion. Now kung mapansin ninyo class, medyo ako ang column nako dire is medyo larger compared to these two, no? Kay it's because kini dire dapita class is two story man ni siya, no? But this one is wala siya gi-handle nga wala man siya second story dire. So kuan man ni siya, ground lang ni siya dire dapita. Kay pag-abot niyo sa yung floor plan, dire lang nga portion ang two story, no? Dire lang nga portion. Okay, dire dapita is cantilever. So kung makita ninyo class nga ako ang cantilever nako dire is quite wala ko nang butang og poste dire. Well, pwede man ka magbutang og poste dire. Pwede ko magbutang og poste. Yun nga lang is madaot yang aesthetic kanang ang kanindot sa porma sa balay ba, no? So it's quite murag first time nako nga mo hatag og cantilever nga ang iyang length siyang cantilever is about almost 2 meters. More likely maghatag og cantilever class na lang sa length nga 1.5, no? Ang iyang axis. Kay tendency ani magsag man gud siya gud tungod sa kataas siyang cantilever. Nagbitay siya ba, nakahang siya. Ya walay poste dire dapita, no? Nga mo suporta. So nakahang siya. Okay. So pero ma-handle gyapon ni siya. So bawion lang nimo siya sa gidak-on sa imuhang beam kay mo may mo-handle ana niya, no? Sa imuhang cantilever. Okay. So I guess naka-provide ko dire og column. Okay, provide ko column dire. Okay, so wala ko nagbutang og column at this portion. It's because namagod siya sliding door dire. So mao mo guni siya gi-prefer sa
ako ang kliyente magbutang dog sliding door. So di man kakabutang sliding door kung naa kay poste, no? Sa gaba lang mga poste. So ako na lang gi-adjust nako nga magbutang lang kog poste diri sa kini nga corner, no? Tapos ang corner nako diri nga poste should be nga naa siya muatbang nga poste po diri dapita. Okay. So kung matanaw ninyo class diri dapita is medyo dako baga ang iyang wall, no? But actually aesthetic lang na siya, kanang murag sa kuan pa dekorasyon lang ba. Okay, so okay, pangutana, sir, naman ka kay corner diri sir, nganong man ka nagbutang og kulom? Okay, pwede ka magbutang og kulom, yun nga lang madaot imo ang aesthetic kay kanang dapita cantilever na siya, no? Cantilever nagbitay ba? Okay, so cantilever ni diri nga portion, tapos dire, no? So ngunang na lang ko nagbutang og poste. Kay kung magbutang og poste dire, so madaot ang porma sa imong building. Kapor ba unta? Okay. So okay, next. So manata sa location sa ato ang poste. So don't forget to make an indicators, no, sa inyong poste. Just like this one, A, B, C, tapos 1, 2, 3. So para ma-locate ninyo inyong column. Okay, so we are done with the column. So let us go to the details. So kini nga akong example class, no. Okay, let us go to the details. Okay. We have this one. So if you have the column, you have also the footing, no. Okay, so that is why we need to provide the foundation plan. So mo ni siya inyong foundation plan class. Okay, so on this foundation plan, okay, so on this foundation plan, you must indicate, no, kung pila ang imuhang embankment diri dapita sa imuhang salog nimo, no. Okay, so usually ako ang gi-mention nako was if ever man magtambak mo, ang height sa inyong flooring sa ground floor, it will be about mga 0.3. So mo nang akong gi-indicate po diri nga ang iyang embankment niya, that will be 0.3 meters, no. So on fill 0.3 meters sa sulod ni siya class. While sa gawas wala tay kuan, no, di man ta magtambak sa gawas. Okay, so unsa man ang mga indicators nga kini mga square diri dapita? Take note, mao ni ang inyong column. Okay, column. So kining square diri is mo ni siya ang imuhang footing. Okay, pangutana, sir, di ba ang footing, sir, ang imuhang column nimo, it should be nga makita sa tunga sa imuhang footing. Tapos naman lagi dire sir nga ang imuhang footing dire kay nasa kilid ang imuhang column. Okay, so inguna ni siya class. Sama sa kong gi-mention earlier, dire dapita is boundary line na ni siya dire dapita, no? So mo nang nag-provide tag firewall. And isa sa mga kuan nato, i-consider nato, dili ta pwede mag-provide og footing nga mulampas sa to ang boundary. So that is why ang ako ang footing nako dire sa to ang column is naka-cantilever siya. So cantilever class pag wala siya nakakuha, no, wala siya siyang portion nga mo aka naman nakahang siya ba, no. Tapos at this portion class same ra gyapon ang iyang ma-provide nga straight, no. Kay dire ang katapad naman niya nga lote naman pud siya addition, naman pud siya poste pud, no? So tabla ra gyapon. So this footing will support this column. Okay. So kung makita ninyo dire class, okay, so natay C1 F1, okay, C2 F2, C2 F1. Okay, pangutana, sir, unsa man ang C2 F1 tapos C1 F1? Actually class medyo error na ko ni siya, no. Kay pasabot na ko aning C2 F1 column 2 footing 1. Now naman tay duha ka klase, nagpropose unta kog duha ka klase nga column ani, no. So ang akong isa ka column is 0.2 by 0.4, while the other is 0.3 by 0.3 square column, no. While this one is rectangular column. Medyo namali lang na ko ni siya drawing.
So it should be square ni siya tanan. Gihimo na kong typical tanan column na ko. Okay. So gihimo na kong typical. So bot pasabot nga typical tanan column nimo parehas siya og design. Okay. So ang column nako diri is square column which comprises of 0.3 by 0.3, no? So kung nag-provide man ko og structural detail sa inyo ha class. So pwede ninyo to i-copy paste na lang ninyo, no? This one will support the length about mga 3 meters or more, no? So lig-on kay ni siya nga pagka-design class. Proven na gini siya. So we have ang bakal nasa sa inyong 0.3 by 0.3 is upat ka 16 tapos upat ka 12, no? So kinahanglan niyo indicate dire kung pila ka vertical bars, no, nga reinforcement, tapos lateral ties kana makita niyo nga giporma bitaw og square nga moy gibakos sa imong column sa imong mga main reinforcement kay mo na siya lateral ties. While sa beam class we call that one as stirrups. Stirrups along sa beam, ang sa column that is lateral ties. So just simply copy the spacing, no? So we have 2 at 50 mm. Sabot ana duha ka 50 mm na spacing, tapos duha ka 100 mm spacing, tapos the rest is 150 pataas. So meaning to say nga diri dapita duha ka 50, duha ka 100, then the rest is 150. Until such nga moabot ka dito sa portion nga sa second floor. Pag abot sa second floor class, mobalik na pug ka, mag-count na pug ka og duha ka 50, duha ka 100, then the rest is 150. Okay? So mo to siya, no, sa ato ang foundation plan. Okay. So sa foundation plan kinahanglan indicate po ninyo ang inyong thickness sa inyong footing sa inyong zukalo. Zukalo class mo na siyang wall footing, no? Okay. So pila day ato ang width sa tong zukalo. Kay natay zukalo detail mo ni siya, no? So we have ang iyang length niya is 0.45, tapos thickness sa iyang zukalo is 0.20. Okay. Take note class nga sa inyong every footing kinahanglan ninyo mag-imbang og about 0.10 or 4 inches nga boulders, no? Kay dili man nato maasahan ang atuang yuta nga kanang kwan lang natural soil, kay nay tendency nga some of the natural soil cannot support its soil bearing capacity. So meaning to say nay tendency nga atuang humok atong yuta nato usahay nagi moy ato ang tukuran sa tuang building is humok na apoy gahi. So to reinforce, no, ulit say para mas ma-increase ang iyang soil bearing capacity, we need to provide certain material that handle that bearing capacity. So ang pinaka-kusgan class bato, no, mga boulders kanang mga dagko bilang nga bato. So mo na siya dako kay na siya bearing capacity. Kung medyo weak ang inyong natural soil class, so mas better mag-provide ka og boulders, no? Okay. So that is the concept there, no, of the column. Tapos natay gitawag class nga footing tie beam section. So asa man na makita ng tie beam section? Ang tie beam section is beam section na siya nga naa mismo sa may ground kana sa may yuta, no? Okay, so makita ninyo natay tulo ka klase dire nga beam layout. Okay, mo na siya beam layout class. This one is tie beam, this one is a second floor beam, then this one is the roof beam, no? So each of this one indicate nimo ang ilahang type. So naman tay ngamoy daghan kayong klase, dili typical ang inyong section. So you can have your BM1 and BM2, no? Kung duha ka klase. Kung isa lang ka klase, BM1 tanan, no? Tapos indicate ninyo kung unsang klase inyong slab. That will be two-way slab or one-way slab. Okay. So ang one-way slab class, it only supports the two portion, no? So meaning to say walay column dire, walay beam dire. Tapos ang area is gihati lang sa duha ka beam, no?
duha ka beam nga nag-partition sa area sa floor, no, mga maoy ilahang mong dire. While the two-way slab, so upat ka beam ang nagbahin sa area, no. Okay, so asa may mas lig-on, ang one way or two way? So two way good ang mas lig-on, kay ang bakal ani niya sa two way naatay bakal dire, tapos natay bakal para dire. Whereas kung one way slab lang na siya, so kung walay beam dire, so ang bakal nimo na dire, no? Bakal dire lang dapita, wala na yung para dire. Kaya wala naman kay beam, no? Okay. So let us proceed, no? So I guess kung if you have questions about the foundation plan, so you must indicate, no, that how many meters ang iyahang gi-fill, then at this portion. Then indicate the type of column and footing. Okay, so please indicate also the distance of every column sa inyong foundation plan. Okay, next, so moto siya, we have the beam layout. Okay, so this one is your tie beam. So I suggest dire class nga ako ang beam nako dire is naa lang siya sa external. Kaya ako ang gikuan nako, I found out nga much better nga mag-provide kag type beam is because ang kuan magud, ang concept magud sa structural class is para usaon nimo pagpalig-on sa building. So kung pwede man pud ka nga wala kay type beam class, yun nga lang, ang sa may bottom portion medyo uyog siya in kaso og naay earthquake, no. So uyog meaning to say way mo support sa imuhang kuan column. So pag wala mo support sa imuhang column at this portion, meaning to say ang imuhang column pwede masibog, no. So pwede masibog sa baba, wala may magpugong sa ilahang kuan nila, distansya matag isa, no. Either this column will move closer to this column or it will be this column will go farther this column. Kay wala may maggunit sila kung wala kay tie beam, no. Okay, so dire sa may tunga I suggest nga wala ko magbutang og beam at this portion nga maghawid sila is because this one is medyo gihimo na ko ni siya nga murag variable. Namagoy siya tendency kay namagoy kay since nga namagoy siya sa tunga, so lain man pud kayo kung butangan nako siya og may mag-restrain sila, no. Okay, so with this pwede po mo maka-design pod class, no, o medyo larger column at this center column. Kaya nga naman medyo this one is this column mo siya yung pinaka kuan, no, pinaka kinahanglan mo handle siya sa dako kayo nga area, kay upat ka klase nga area sa slab ang iyang gi-handle. Whereas this one is this corner column, isa lang ka portion nga tributary area ang iyang gi-handle. Well, this one kining diri nga portion tulo, kay diri nga portion duha rather, diri nga portion tapos diri. So dire is isa, then dire is where this one is upat, no. So 1, 2, 3 and 4. So manata sa tie beam. So let us proceed to the second floor beam. Now sa second floor beam class, so dire na nako gi-indicate nga kinahanglan provided nato siya og beam sa may second floor nga part, no. So sa tie beam okay lang, no, wala. Anyway, naraman ni siya sa ground, naraman ni siya sa yuta. Well, this one is nakahang man siya. So para naay muhawid sa imuhang slab sa taas, dapat mag-provide ka og beam, no. Kaya nga to ang one glass, ang atong slab nakapatong man na siya sa tong beam. So kung wala kay beam diri, so unsa may patungan sa imuhang slab diri dapita nga part. Okay. So ana lang, no. So it should be ang inyong beam ninyo dapat nakakonect siya sa imuhang column. Kay kung unsa may reaction sa imuhang beam, ipasa na niya dito sa imuhang column. And the rest, the column will handle all the loads, no. Tapos mo ipasa na niya sa footing. Then ang footing dito na siya sa yuta. Then let us proceed to the roof beam. Okay, so mo ni siya ang ako ang indicate nako similar lang siya sa second floor. So diri dapita is wala man kay slab diri dapita, so dili na nako kinahanglan indicate nga naa siya two-way slab or one-way slab. Kay wala man kay slab, roofing naman kuha naman atop na may diri dapita.
Now sa atop class muna na dira ang sa may roof framing. Now ang sa roof framing class kinahanglan ninyo indicate ang location sa inyong truss. Ang truss class mo na siya framework sa inyong atop, no, nga maghatag og porma o mo maghatag og strength. Now ang truss class dili siya makita in this manner kaya nga ko ang layout ani class is naka-spread siya, no, naka-spread ang iyang atop, pero ang iyang atubang na dire, no. So kung makita siguro ninyo diri sa figure anyway dili siya mahalata, no, nga at this portion ang style niya is diri ang dagan ani sa tubig kung nay ulan pa down, no, mo ni siya pa down, tapos na dring gutter. Okay, so hati siya. Then this one is what we call as the ridge roll, kanang iyahang sa may untop siya ang atop, no. Okay, now truss. Okay, so natay truss detail actually class, no. So this one is I don't have any other more truss but only the main truss lang ako, kini truss 1. So kinahanglan ninyo indicate ang inyong main truss detail. Okay, sa main truss detail class, kung naamoy truss, nagamit mo truss sa inyong atop, kinahanglan indicate ninyo ang iyahang slope, no, rise o ang iyahang run. So nga kung rise na ko dire, ang gitason siyang atop which is 0.71, no, gikan siyang this portion. Tapos ang iyahang length po niya, iyahang span which is actually about 8.86. Okay, pangutana, sir, unsaon na mo pag-construct o gingunani nga distansya, sir? Okay, so ang distansya sa imong kwan class, okay, let me introduce to you to the parts of the truss class, no. Now kani nga portion diri nga member is what we called as the top chord. Okay, so muna kini top chord po ni siya. So kanang top chord class mo na siya ginapatungan sa imuhang purlins. Ang purlins mo na siya kanang portion nga maoy diha nato i-attach ang ato ang roofing, no. Okay, so ang purlins nakababag na siya sa tuang truss, no, nga mo ini patong dire sa tuang top chord. Okay, now ang akong gigamit na kung kuan dire sa tong top chord class is 2x2 nga angle bar, no, 2x2. Then sa web members, okay, sa web members and the bottom chord, so parehas lang sila tanan, so 2x2 typical lang, no. So ang diri nga portion we call this one as the bottom chord. So top chord kini siya top chord, this one is the bottom chord. Now at this portion class, kaning mga portion mga members diri dapita, we call that one as the web members, no. Okay, now kinahanglan ninyo indicate class nga ang ilahang connection for each na sila gusset plate, no. So ang gusset plate mo na siya ang murag steel plate nga maoy gina-weldingan, no, may weldingan. Dili magapwede nga mag-weld, pwede siya pero yun nga lang gamay nga area ang ma-providean sa imong welding, no. So minus lang ang area sa imong weldingan. So much better nga mag-provide ka og gusset plate. Okay, so this one, no. So please indicate also the length of your top chord, no. So at this portion we have 4.49, then we have this one of 4.49. Then please indicate pila ang distansya sa imuhang purlins. Okay, pangutana, sir, pila ang typical distance sa purlins? Now I suggest class nga ang distansya sa inyong purlins nagdepende na siya sa inyong location sa inyong web members, no. Okay, I suggest nga per web members kini diri dapita kini iyang mga vertical web members, I suggest nga 0.7 ang ilang distansya. Pwede mo makahimo og 0.8, 0.9, no. So that depende sa inyo, no. Okay, actually kung medyo taas-taason ninyo siya mga 0.8, okay, pwede man siya, pero yun nga lang ikasuog na mo patong dire nga tao na mag-provide og weight. So kung taas kayo ang distansya sa location sa imong purlins, pwede siya mabulasot, no. So ako ang gi-suggest is tama lang ning distansya nga 0.7. So pwede po mo magbutang og 0.6, yun nga lang gasto na kay kagbakal. So 0.7 or 0.8 pwede na siya class, no.
Okay, pangutana, sir, naalagi kay 0.48 dire. So ako lang gitansya-tansya nako iyang distansya class kay di man ka maka-provide og 0.71 at this portion kay medyo alanganin naman pod, no, ang distansya na dire. So we have 0.71 dire, so naa diri dapitang isa tapos magbutang pa ka og dire, no. So need nimo magbutang og 4 lanes dire sa may pinakatumoy nga portion is because mo na siya kabitan si imong gutter, no, kanang imong sandayong nimo. Okay, it should be nga na strength ang imong kanto, no. Now this portion also. Okay, now this one, we call this one as the king post, no? Okay, so that is para sa tuang truss detail. Now kini siya nga klase nga atop is katulang dili siya umbrella type, no? Okay, now after this one, so indicate ninyong truss ninyo diri at depita. We have the truss, the main truss. So kung makita ninyo, nag-provide ko diri og cross bracings. So ang cross bracings ninyo, now it will help your truss to become stable, no, in this direction. If ever man god nga ang load dili diri dapita magikan, ang load ba kanang hangin, so okay lang kung ang hangin diri magikan kay masuportaan siya. How about kung ang hangin mo padulong diri dapita? So walay mag-support diri dapita horizontally. So therefore, kinahanglan nako mag-provide og cross bracings para kuan sila, no? Mag-keep sila nga intact ang atoang truss, dili sila dili sila maguyog-uyog, no? Okay, so para naay mag-hold sila diagonally. And also we have this one, no, kining mga bars nga na diri dapita, we call that one as the sagrads. Now sa sobra kataas sa ato ang C4 lens class, now naay tendency ani class nga magsag siya. Siyempre bakal man gud kay kung ang bakal ma-expose siya sa intense heat, posible nga mainat siya, no. So mo increase, mo inat. Okay, so mo na kinahanglan tatog sagrads para ma-resist ang iyang pagsag, no. Mo kuan siya ba, mo deflect. Okay, so mo nang nag-provide ta og sagrads. Okay, then at this portion sa imuhang pinakababa nga portion, kung asa nimo magbutang ka og gutter, kinahanglan butangan nato siya og 4 lane struts, no. So para asa ning 4 lane struts, so mo na siya hatag og kusog sa imuhang portion, sa end sa imuhang portion dili dapita nga side, no, sa imuhang truss detail. So mag-provide siya og strength diagonally kay siyempre ang gutter magud musalo magud na siya tubig. So once nga musalo na siya tubig, may tendency class nga mo increase ang iyang load, no, compare sa kaning atop. Kaya ang atop nato igo raman mudagan ang tubig, whereas ang diri is magpundo pa man ang tubig, so kinahanglan siya nga lig-on. Kaya ang tendency kung dili siya lig-on ang imong gutter class, so pwede nga ang imuhang kanto diri sa imong atop mahagbong, no, matagak imong gutter kay dili na siya ka-withstand sa kabugaton sa tubig, no? Okay, so umanata sa ato ang roof framing. So direta sa ato ang roof layout. So dali lang kay ning sa roof layout buhaton kay indicate lang nimo kung asa dapita ang pa-down, no, asa padulong ang imong dagan sa imong tubig, no. Ang iyang slope niya ba, no, asa pa-down, pa-descend, no. So nag-indicate kog arrow at this portion pa-descend ang imuhang slope at this portion, no? Okay, so mo lang na siya sa roof layout. Okay, dayon how about sa beam details, no? Now sa beam details class, nahisgot na ko ning sa beam details nga it should be nga magdepende imuhang beam detail sa length sa imuhang beam. Okay, so sama sa kong dimension dire class, kay ang distansya sa kong beam nako is nasa mga 3.35, din napoy 3.5, no. So gimo na lang nako siyang parehas. So kung magkuan siya class, let us say for example, now this one is this beam layout is para ni siya sa length nga 3.5 nga distansya. So meaning to say this beam or this beam detail is along, let us say for example along this one, no, along A,
along B and along C, no? So parehas sila tanan, typical. Okay. Now ang gi-indicate nato pud nato diri class is pila ka bukbakal, no, ang nasa taas, ang nasa ubos. So kahinumdom mo atong nasa kuan class, nasa ECI nga standards. So kinahanglan indicate nato pila ang distansya sa ato ang cut bars. Now kani siya class gitawag nato ni siyang cut bars is because kani siya nga mga bakal gi-suggest lang nigbutang dire is because para mo support siya og tension. So kung asa dapitan na tension, dito ka mag-provide og daghang bakal. Okay. So now diri class is pag if you have a load diri dapita butang sa mid portion, so ang tendency sa imuhang beam is dire mag-undergo siya og tension, then sa tunga is compression, then dire is tension. Okay, so that is why sa may tension tensile nga part mag-provide ka og mas daghan nga bakal. So we have 3 tulo ka 16 mm diameter bars compare diri sa may portion, no? Kay dire compression may dire, tapos diri sa may tunga niya is the tension, no? So that is why pag abot diri sa tension nahimo siyang tulo na ka 16. So gikan sa 216 nahimo siyang 316. Kay kining 216 class diretso na siya nga bakal. So therefore ang kining imuhang ikatulo sa 316 is isa ka buok nga putol nga bakal, no? Nakakuan siya, nakasakay siya sa imuhang stirrups, no? Stirrups ang tawagan niya, no? Kining naka vertical. Okay. So kung ang distansya sa kong stirrups, then ang iyang bakal niya is about 10 mm nga bakal. Then space in 1 at 50, so isa ka 50 mm, tapos upat ka 100, no, nga spacing, then unom ka 200, then the rest is 250. Okay. Now kaning mga distansya class nga 0.33L, meaning to say ay imong length nimo, whatever the value sa imuhang length dire, okay, imong i-multiply nimo siya og 0.33, so mo ni siya ang distansya sa kaning imong bakal, kaning nga bakal. Okay. So, kung pila yung length nimo diri dapita, o let us say for example 3.50, no? 3.50 multiplied by 0.33, so L man ni siya, no? So, mo ni siya ang length sa imong bakal diri nga portion gikan diri padulong diri. Then how about diri dapita nga side, no? So, we have 0.125L. So, multiply nimo siya og 3.5. So, this will have you the distance at this portion. So if you have this distance and this distance, okay, so makuha nimo ang length sa bakal diri dapita. Okay, so mo na siya. Then nag-provide ko stiffeners class. Okay, as you can see, ang dimension nako sa kuang column, sa kuang beam is actually about 0.25 by 0.35. Now para dili siya medyo naay mo support siya in lateral loads or axial loads, kinahanglan mag-provide ko additional to duha ka 12 mm nga bakal. Pwede man po na siya wala na kay stiffeners class as long as kaya siya mo support. So pwede na wala na stiffeners. Okay, so indicate nimo kung pila unsa iyang cross section niya when it is at the supports. So indicate nimo pila ka bakal, then diri nga portion indicate po nimo nga bakal ang sa may midspan. Okay, so kung tana sir unsa man ang 0.1 sir, ang 0.1 mo na siyang slab nako, no? Okay, ang slab class pwede nga wala siya nakapatong sa beam, pwede siya nga gi-fabricate siya along with the beam, no? So mahog siya nga imong beam nimo may mong T-beam, no? T-beam. Okay, so kay kung medyo kuan magod na ko siya, himuon na ko siya og kanang ipatong na ko akong slab sa iyahang beam, well medyo less economical siya, so mas economical kung ingon ani. Okay, then you must not forget to provide your schedule of beams, no? So schedule of beams but pasabot ana
what will be the cross section, no? Cross section of your beam, no? So this one mo ni siya sa kuang tie beam. So we have unom ka 16 mm bars each, no? Okay. Then sa BM1 mo na iyang cross section, mo na siyang gikan diri dapita, no? Beam detail. While this one makita nimo ni siya dito sa may column section. Ini. No. Okay, footing. Then sa may RB1 na to, okay. So ang atong RB1, so magikan ni siya diri mga portion. Anyway, gi-indicate man nato ni siya ka RB1. Okay. So please indicate ang schedule of stirrups, pila ang iyang distansya, no? Kada stirrup. So pwede ninyo ni siya kopyahon. Okay. So next is okay, kini schedule of beams. Actually kuha na ni siya class, no. Wala ni siya ilabot diri dapita. So mo ni siya ang tama, no? Okay. Then please indicate, no, sa inyong truss ninyo sa inyong truss detail, the connection detail sa inyong truss. So you must indicate ang dimension sa imong gusset plate. We have 100 by 100 by 3/16 ka thickness sa imong gusset plate. So welded siya at this portion. Okay. So you have imong ninggimaw nga 16 mm nga bakal, i-restrain siya, no? So pag-abot man gud sa bakal class diri sa may kulong na portion, mo ni siya kulong. So naman gyud mo gimaw ana dia nga 16 mm nga bakal nga reinforcement nimo sa imong kulong. So gikuan siya class, no? Gipagakos siya sa imong bottom chord, no? So gipagakos siya. So mo ni siya, no? Okay. Then when it comes to the zipper lens, so connection sa may zipper lens, so nakabolt siya, no? Giskruhan, no? Okay. So I guess muna siya, no, sa ato ang structural aspect. By the way, napaday tayo detail sa ato ang portahan. So please indicate all types of doors and windows. Okay, sa ato ang main entrance, bedroom, veranda, magbe-veranda class, portahan sa imong veranda. Then bath and toilet, please indicate kung unsang klase nga material. So na ako'y generic carved door, or let us say panel door, gini siya actually, no? Dili ni siya carved panel. Then we have flush type nga portahan. So flush type pwede siya made of plywood, no? So flush door ni siya dapat. So diri sa ko ang bath and toilet class, dili ni siya flush door, but actually kuha na siya, no? PVC, no? PVC type of door. Okay. Then so my windows, typical nga section is 1.2 by 1.2. Pero dire is gi-customize na ko. Pwede mo maka-decide kung unsang klase nga length class, no? Dili standard, di mo base sa standard size sa bintana. So pwede mo maka-fabricate og sarili ninyo, no, nga dimension. So I suggest just free your own, no? Okay, so kung i-suggest ninyo nga sliding inyong window, so you have much better kung smoke tinted glass siya kaysa clear. Then we have the aluminum frame lapping. Okay, so please indicate also the schedule of doors and windows. So ako siyang gi-block direct class is because di man gud siya makita, no? Na tendency nga white siya pag print. So pag white siya, so di mo siya makita. Tapos mo blue man gud siya pag ako siyang ikuan by layer. Okay, so please indicate, no, sa inyo ang doors and windows pila kabuk iyang quantity, iyang height, iyang width, then kind of size, kung unsay klase siya nga portahan. So smoke tinted sa windows, then sa door we have wood, no, or panel door. Then the type of sash, kung sliding ba na siya or hinge. Kung hinge siya, okay, hinge. Indicate ni mo na hinge. Then we have the concrete slab detail class, no?
So you just simply copy this one, no? So typical naman siya. So you can use of 12 mm bakal, or sometimes 10 mm ang gamiton pag medyo gamay lang ang area. Pero kung medyo taas dako ang area sa imong slab, that will be you make use of 12 mm. Okay, so we have the length of L/3. Mo ni siya ang imuhang para sa beam class na po ni siya isang bars, no, nga to ang slab. So section mo ni ang section. Okay, so ang kining L/3 mo ni siya location sa transition sa imong bakal, no? Okay, so dili ka pwede mag-cut bars diri dapita. So ang iyang design ni mura siya beam, pero kinahanglan straight siya, walay putol. Imo lang siyang bawgon. Kay diri dapita nga portion is tensile, na diri dapita nga side, then there is compression. Tensile, tapos diri nga baba is compression. Compression is taas. Okay, so I guess that's all, no? By the way, napaday tay slab ay kaning kuan stair. Now, kung inyong stair ninyo is medyo concrete, so you can just simply copy this one. Pero of course, lahion ninyo ang layout, no? Lahion ninyo yung layout. So, pero ang bakal ninyong gamiton is similar to this one, no? 12 mm. Tapos, okay, please refer lang sa drawing. Okay, 10 mm ang gigamit nako para sa iyang ang. Then kini siyang bakal along with the slab, along with the stairs is 12 mm. Tapos ang iyang horizontal nga bakal diri dapita nga side, kini nga portion is 10 mm. Okay, so the rise and the run, no? So ang rise nako is 0.21 and the run or the thread that is 0.25. Okay, take note class nga imuhang distansya nimo diri sa portion. Okay, since magbutang man ko diri og salog diri, so dili ko pwede mag-continue og salog padulong diri dapita ng iyang ceiling. It should be nga naa siya clearance nga 1.85. Otherwise, kung ipadayon nimo ning imuhang kuan diri, ang imuhang slab diri dapita sa imuhang opening, mapakog ang musaka class, no? Okay, so dapat na siya clearance nga 1.85. Pag dili na makaabot og 1.85 class, i-clear na nimo siya, no? So imo na siyang bakantihan. Okay, so pag mugamay na siya, pag mugamay pa na inigi-isaka pa nato diri class, so mugamay na niya ang distansya diri. So kung mugamay na yung distansya diri, so kinahanglan walaon na nimo ang imuhang slab or kisame. So don't forget to provide a mounted wall. Kuan, pwede siya mounted, pwede pod ka ng kuan, no? Depende sa inyong types inyong stairs. Anyway, naman ko different kinds of stairs dire. L-shape na kuan dire stairs. I think na provide na nani siya sa inyong kuan structural detail nga akong gipasa sa classroom. So, please indicate the number of steps, no? Kini siya steel ni siya, no? Steel platform. This one straight. Okay, that's all, no, para sa tuang structural detail. So sa inyong structural detail sheet class, okay, kinahanglan ninyo nga ipares-pares po ninyo class, no? So if you are talking about beam, so please provide about the beam. If you have the foundation plan, please provide the details of the foundation plan such as column and footing, zocalo, etc. Anyway, provide lang, no? Pwede po nimo unahon ni tanan, no, the different types of plan, then isunod na ang mga details. So last na portion ang okay, you need to provide the important ones. So roof framing plan. So pwede nyo unahon ni tanan ni mga plan, tapos isunod niyo mga details. Basta sa may last nga portion sa inyong structural, that will be the carpentry works, no? So the windows and door detail, and also the concrete stair. Pero kung ground floor lang ka class, dili ka 2-story, so pwede nakawalay stair detail. Okay, so hope you are guided with this one.
If you have questions, okay, so you can just simply PM me, no? Pangutan na lang. Okay, so thank you. Bye-bye.